Hindi parusa, kundi regular na reassignment di umano ang ibinigay sa mahigit 200 pulis na meron di umanong mga kaso. Mismong si Pangulong Duterte ang nagsabing ipadadala sila sa Basilan, Sulu o Tawi-Tawi. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kuntila nakalusot kahapon sa sermon at galit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mga hindi sumipot na mga pulis na may mga kinakaharap na kaso. Humanda na raw sila sa karagdagang pang mga kaso at parusa na posible nilang kaharapin ngayon. Meron talagang mga kagaya ninyong mga na ugok, Katakot-takot na mura at sermon ang inabot ng mga umano'y pasaway ng mga pulis na ito kahapon mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may 48 pulis na nakaligtas sa pagharap sa ngit-ngit ng Pangulo dahil hindi pala lahat ay sumipot. Paniniguro ng PNP, nakaligtas man sa sermon, hindi sila makakalusot sa kaso at parusa. There will be another admin case against them. Their absence, if it will continue, it will be AWOL. And if it continues for the 11 days, i-issuehan sila ng notice na bumalik at kung magpapatuloy ng 30 days, they will be dropped. Bibigyan naman sila ng pagkakataong magpaliwanag kung bakit di sila nakarating. Sinagot naman ng PNP ang tila pagkakapareho ng parusa kahit magkakaibang bigat ng kasong kinakaharap nila. We understand the sentiment nung ating mga kasamang pulis kasi iba-iba ho talaga yung level ng kanilang nakasangkutan. Ako pinare-review yung mga individual cases na to. So we can look at sino ba yung habitual recidivist at sino ho yung nagkamali lang ho at siya naman ho ay nais tumayo, nais hong magbago. Paglilinaw pa ng pulisya. Hindi po kasi ito parusa. It's an ongoing activity or program in the Philippine National Police. We are regularly being transferred. Ayon sa PNP, 2 hanggang 6 na taon karaniwan tumatagal ang assignment o deployment ng pulis sa isang lugar. Matapos masermonan kahapon, binigyan ng 10 araw ang mga pulis na maghanda para sa reassignment nila sa Basilan. Inihahanda na rin ng PNP ang transfer order para sa mga pulis na ito. Kung pagbabasehan ng utos ng Pangulo, hindi na maiaapela ang reassignment nila. Pero may paraan pa rin naman daw, sabi ng PNP. They're still going to proceed with their admin cases. So kung mapatunayan na wala ho silang pagkakasala, then they can appeal na they can be reassigned. Umaasa ang PNP na maaari pang tumino ang mga pulis na ito. Pero ayon na rin sa NCRPO, may mga bulong-bulungan na raw ng mga nais mag-resign mula sa hanay ng mga napahiyang pulis matapos silang papiliin ng Pangulo. Wala namang formal na nagpapahayag nito hanggang sa ngayon. Mananatili naman daw mahigpit ang monitoring ng PNP sa kanilang mga tauhan. Ang mga tiwaling pulis pwedeng isumbong sa numerong 0995-795-2569 o sa numerong 0998-970-2286. Maaaring tawagan o i-text ang mga hotline. Jessica, sa ngayon ay umabot na raw sa halos 200 yung bilang ng mga reklamong natanggap ng Counterintelligence Task Force o CITF laban sa mga tiwaling pulis mula sa iba't ibang panig ng bansa. At sa ngayon din ay nasa proseso na raw sila ng pagsesegregate at pag-validate ng mga reklamong ito laban sa mga tiwaling pulis. Jessica? Maris, basic question kasi may mga paglilinaw ngayon ng PNP. Basic question, paparusahan ba o hindi itong mga pulis na tiwali? Jessica, ang parusa dyan ay syempre magiging base doon sa kinakaharap nilang kaso. So, ongoing yung kanilang mga cases na kinakaharap, may mga administrative, ang ilan sa kanila may criminal cases. Ngayon, kung ano yung magiging parusa doon sa kinakaharap nilang kaso, ay doon mo malalaman kung talagang mapaparusahan pa sila. Pero yung sinabi raw kahapon ni Pangulong Duterte na they will be reassigned to Basilan or possibly even to Tawi-Tawi and Jolo na ang iba, para sa iba, ang perception nila ay parusa, hindi daw dapat ganun ang pagtingin nila because it's a normal process sa PNP na iniikot sila ng deployment at nare-reassign sila sa iba't ibang mga lugar, Jessica. Pero the reassignment itself is a form of punishment kasi they could have been reassigned to other places, di ba? Pero why Basilan?
Oo, yun ang pwedeng tignan daw kasi ng mga tao, ng publiko, or even ng mga pulis na ipinatawag. Pero yun nga ang nililinaw ngayon ng Philippine National Police na it shouldn't be taken as a punishment dahil nung pumasok naman daw itong mga pulis na ito, hindi naman daw sila nagkaroon ng kasulatan na pumirma sila na they can only be reassigned to Metro Manila or to nearby provinces. Sila ay mga miyembro ng Philippine National Police, ibig sabihin anywhere in the Philippines, kung saan sila kinakailangan, pwede silang ma-reassign o ma-redeploy doon, Jessica. Naalala ko kasi in the past, Maris, no? Kasi para matulungan din yung mga police with their meager pay, ang patakaran noon sa PNP, ina-assign sila dun sa lugar ng kanilang residence para hindi na sila gumastos nga naman sa board and lodging, pamasahe, etc. So ngayon, sinasabi ng PNP, wala na palang ganon. Kasi once you enter the PNP, be prepared to be assigned elsewhere. Parang ganon. Jessica, actually, that is still a consideration, no? As much as possible. Of course, yung mga galing sa mga iba't ibang probinsya para hindi na sila kailangan pang magbayad ng malaki para sa mga pamasahe. At kung halimbawa, galing sila sa isang probinsya, talagang tinitake into consideration yon. But in this case, yun nga yung parang conflict kanina na nakikita namin at itinatanong din namin na kay Senior Superintendent Carlos, no, na siyang sumagot sa aming mga katanungan kanina, na according to him, it is still being considered, pero syempre kung halimbawa utos na mismo ng Commander-in-Chief that they be reassigned somewhere else, and in this case sa Basilan or possibly to Tawi-Tawi and Holo, kailangan nilang sundin yon. Of course, kung pagbabasehan mo at titignan mo yung kahapon na nangyari, talagang it can be perceived or it can be taken as a punishment dahil galit na galit nga yung presidente, sinesermonan sila, minura pa sila. At yun ang sinabi, it's be prepared in 10 days to either move out or to resign. Yun ang sinabi sa kahapon. So it can be taken as a form of punishment. But then again, according to PNP, redeployment or reassignment is just part of their duty or part of their service to the PNP. Oo, nakaka-curious lang kasi matapos ngang paulanan ng mura ni Presidente Duterte mga pulis, biglang kinaklaro ngayon ng PNP na hindi yun punishment, reassignment lang yun. It's part of their regular duty. Ano kaya ito? Hindi kaya ito legal for the legal implications? Baka sabihin kasi ng mga pulis, wala pang due process, minura na kami, inakusahan na kami. Or is this a sugar coating on the part of the PNP? It can be taken both ways, Jessica. No? Pero kasi ang sinasabi ni Colonel Carlos kanina ay tama rin naman yung Pangulo for stating na manatili sila halimbawa sa Basilan for 2 years at kung halimbawa ma-survive nila yung lugar na yon and then they come back to Metro Manila. Pero kung hindi man, di ba ang sinabi nga ng Pangulo ay wag na raw silang bigyan ng pera na maibalik pa yung kanilang labi sa Metro Manila. Ang point lang ni Carlos is that talagang part naman daw ng mga assignments ng mga police na kapag na-redeploy sila sa ibang area, it can last from 2 years to 6 years. So, again, to answer your question, pwedeng legally speaking or technically speaking, yun talaga yung sinusunod na sasabihin na talagang reassignment yan and it's part of the whole process, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.